So what up guys, so ngayong araw na to ay hindi muna tayo makakamping at ipapakita ko muna sa inyo, i-review ko muna sa inyo kung ano mga gamit na ginagamit ko mismo sa camping. Una-una dyan ay ito ang ginagamit kong nagsisilbing upuan. Sa upuan na to medyo malaki, so malaki siya, so ginaganyan ko lang yan para mas madali buka. Ito yung masisilbing upuan natin ngayon. Guys, itong upuan na to, yung malaki siya, lalo na pag mumoto-camping ka, malaki yung espasyo na nagagamit niya. So, comment nyo guys kung anong mas maganda na mga upuan. Hindi, yung takaw ba sa espasyo na mga upuan o hindi. I-comment nyo na lang kung ano ang mas magandang upuan na pang-camping talaga. Pero pang ano lang tayo pag small budget lang tayo, so ito lang yung nakayanan natin. So baka may masuggest kayo na medyo hindi ka mahalan, may bahagi sa akin na ganitong klaseng upuan nang dapat sa camping. So budget meal lang tayo. Next natin ay aray ko ay ang misa natin. So ngayon, saka pala guys, itong upuan ko nga pala ay nabili ko lang talaga through online. So, siyempre, Shopee. Alam mo na yun. Shopee tayo, guys. So, ngayon, ito ang ating nagsisilbing misa. Yan. Iba to dahil parang automatic din yung pagkaganyan niya. Pagkabuka niya. So, yan guys. Yung ginagamit nating ilaw. Ito yung nag-iisang ilaw ko na ganitong klase. So, ang kagandahan dito ay waterproof. So, may iba't ibang klaseng ilaw din dyan. Una ay pwede mong maging flashlight at mayroong puti yung color niya at ilaw niya. Pangalawa, mayroong low na puti. Saka kagandahan nito may lamp siya. So, at may mahinang lamp din. So, nasa sayo kung hinaan mo siya at lakasan. May iba't ibang klaseng mode. Yan o. So, ito yung pinakagusto kong ilaw. So, meron akong ibang klaseng ilaw dito. Ganito, dalawa. Ito. Yan. Malakas siya, ang ilaw. Yan, malakas. Pero, madaling malubat. Hindi kagaya ng isa, talagang matagal, halos buong gabi. So, maganda siya, pero at saka takaw sa space itong ganito. Hindi kagaya ng isa. Maliit lang tapos matagal malubat. Sa atin ay itong tin na ginagamit ko. So ayun, ito ay bilip ako sa tin na to. Ang brand nga pala nito ay, kung makikita nyo kung klaro sa camera, Desert Fox. Yan. Hindi to promotion guys, walang bayad to. So ginawa ko lang tong review na to ng mga camping gear ko dahil baka may suggest kayo na mas okay pa sa mga gamit ko. Desert Fox. Next natin ay ang ating ano ba to? Tarp. Yung awning na ginagamit natin. Ang kagandahan dito ay mayroon na siyang frame stick na mismong panghaligi sa tarp mo sa awning. So ito yung silbing awning natin sa tent. Yung panangga talaga ng ulan. Ang hinya ng motor guys. Yan na. So ito yung mismong tarp niya. At meron akong, diba ko nakakalimutan ko yung tawag ito. So para hindi ka mahirapan na mag-install ng tarp. Ito yung nagsisilbing una-una mong ilalapag sa lupa at saka papasok mo to. Yan. So para yung pole ay steady lang na pag-install mo ng tarp ay hindi ka mahirapan. Ang mahiwagang stove. So sa halagang 450 ay meron ka ng, ay hindi, mga 300 lang to, 300 plus, ay mayroon ka ng stove. So yun guys, pinili ko to ang ganitong stove dahil na may ganito siya, parang sa hangin. Dahil pag naka-camp tayo sa isang ganyan na mahangin, titiklop ko lang to
kahit ang lakas pa ng hangin, ay yung apoy ay hindi mamamatay at hindi magiging hilaw. So, steady lang yung apoy niya at napakatibay pa ng ano na to, stove na to. So, mga 10 camping na siguro ako at ito lagi ang ginagamit ko at hindi pa pumapalya. Hindi pa niya ako binigo, guys. So, ano lang siya, cheap lang siya. Sa price niya, hindi natin apol yung mga mamahaling stove. Hindi kagaya ng ibang mga camper na nakikita ko. Parang unique talaga na stove. Wala tayo noon, so pansamantala ito muna sa atin. Tibay naman, subok ko na talagang matibay dahil mga 10 camping ako, ganun pa rin hanggang sa ngayon, gamit ko pa rin. Yan, stove. Sunod natin ay ang may waga, isang seat ng kaldero. Gandahan dito, guys, ay hindi siya matakaw sa space. Isang seat lang siya, pero 3 na yung laman. Isang pang prito, pansaing. Yung pansaing pwede naman sabaw. At isang pang tulo ng tubig. Then, guys, hindi lang yung gamit ko na pang luto. Ito yung pang init natin. Ito yung posibleng pang ginagamit ko ng pangsaing. At ito naman ay ang ginagamit ko kadalasan sa prito. So, matibay rin siya talaga. Dahil nga, subok ko na rin itong mga ganito. Tingin ko naman, hindi naman talaga ito ang pinaka para sa akin na maganda. Dahil may nakikita akong talagang solido ng mga ganitong gagamitan. So, para sa akin, swak na to. So, kung may ma-recommend kayo mga mas maganda dito, mas mabuti. So, ito yung mahiwaga natin yung kaldero. So, siya nga pala guys, ang ginagamit ko palang camera ay lumang-luma na talaga. So, naiiwanan na ng pag-update ng camera. Yang nakatutok sa akin ngayon, ang camera na yan ay ang GoPro Hero 4. Grabe, grabe old na talaga yung camera ko. So, pagpasensyaan nyo na kung medyo hindi ganun kaganda na camera ko. Dahil old na talaga siya, GoPro Hero 4. So, yung medyo stability niya hindi masyadong maganda. At audio niya kapag nasa ulan nga, kailangan gamitan mo ng camera case. So, kung pansin nyo sa mga vlog ko, yung audio kapag ulan at sa kapag lumulubog ako sa tubig at kahit hindi lumulubog, pag umulan, talaga ang liit ng boses, mahirap pakinggan. So, pagpasensya nyo guys. So, baka susunod, pakabili na tayo ng Hero, kahit Hero 10 lang, okay lang sa akin. Kasi latest ngayon, Hero 13 eh. So, kalain nyo, yung camera ko, Hero 4. Ang latest ngayon, Hero 13. Grabe, ang haba ng agwat ng model ng ginagamit yung camera ngayon. So, sige lang, okay na yan. GoPro Hero 4, yan yung nakatutok kayo ngayon. Next natin, ay meron nga pala tayong drone. So, ganoon pa rin. Ako kung makalimutan guys, ang camera na Hero 4 ko ay si Canhan. So, pangalawang may-ari na ko niyan at kasi wala tayong budget. So, binili ko yan mga ano siguro? 4-5? 4-5. May nag-alok sa akin na tiningnan ko rin sa online. Pinawaran ko pa yung 5K niyan. Ginawa ko ng 4-5. So, yan. At meron nga pala ako ditong drone. So, ganoon, kung ang camera ko ay old model na, ganoon pa rin sa drone. Kung ang DJI ngayon ay mayroon ng Mavic Pro, yung bilog yung camera niya, sa akin ay Mavic 1. Ito lang ang ginagamit kong pang aerial shot. Ang aking DJI Mavic Mini 1. So, para sa akin solid naman to. Ganon pa rin, second hand pa rin ang bili ko nito. Ang bili ko nito ay 11K. Oh, 11K yung bili ko nito. So, para sa kanyang performance, maganda. Ang disadvantage lang nito ay pag umabot ka na ng 300 meter,
meters, nagdi-disconnect na siya. So, yung mga kuha ko ng mga aerial shots, ito yung kumukuha nun. DJI Mavic Mini 1. Mas okay pa daw yung kasunod dito, yung Mavic Mini 2. Medyo wala akong nakikita masyadong problema nun sa mga nakikita ko sa mga vlogs ng iba. Yung pinapangarap ko talaga guys, DJI Mini 4 Pro. Yung medyo malaki-laki pa nito. Tapos orange na yung nakalagay dito sa kanyang propeller. Tapos yung remote niya ay talagang pang old model na talaga. Ito yung remote niya. So hindi pa naman ako pinahiya ng ganitong drone. Ang ano lang, kapag nalipad mo na siya ng malayo, nagdi-disconnect. Bigla na lang nag black and white yung screen ng cellphone mo. Wala talaga, disconnect talaga pag umabot ng mga 300 meters. So yun lang guys, yung camera ko na pang-aerial ito, DJI Mavic Mini 1. So last na minsan dinadala ko sa camp, minsan wala, minsan minsan yung isa ay itong si Mama. Halika dito. Yung taga tagapasa ng mga gamit ko. Ito yung dinadala. Isang beses pa lang siya nakasama. Ito yung wife ko na very supportive sa akin. Na talagang pinupost niya ako na sa akin kagustuhan. Yes. Na alam ko naman na may patutunguhan. So, siya mismo ang nag-post sa akin na papatuloy ko lahat ng mga ginagawa ko. Dahil nakikita niya naman na seryoso ako sa ganitong gawain. At nakikita niya naman yung progress na kung anong meron sa ginagawa ko. Si Mama nga pala, yung wife ko. Sa 41. Sayang, hindi ko siya minsan kasama. Yung kasing sinasabi ko sa vlog ko minsan na hindi kami kasi sa isang motor. Dahil yung motor namin ay maliit. At saka minsan sumama rin yung anak ko. So wala ngayon dahil nasa Escolma, di ba? So, Yes. yun talaga, silang dalawa talaga, silang lahat ay gusto lang sumama sa lahat ng camping ko. Sana sa susunod guys. Kami na tatlo na kami. Opo, yun yung minamanifest nila na sana talaga sa susunod ay kami ng lahat. Nakikita niyo naman yun sa vlog ko kung tumitingin kayo. Gusto talagang sumama. Lahat. Yun yung minamanifest namin na sana lahat soon ay makakasama. Yun na guys. Maraming salamat. At salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like, comment, share, and Subscribe! Bye!